Family Feud, let's meet our two teams. Dino Guevara and his sons, the Guevara family. Mag-amang martial artist at ang Hornales family. Please welcome our host, ang ating kapuso, Ding Dong Dantes. Magandang hapon po mga kapuso. Mag-check nga muna tayo ng attendance. Sino ba dito mga batang 90s? Wala. Mga Gen Z na yata yung mga nandito eh. Pero sino naman yung mga tipong millennials sa Gen Z? Oh, yan. Yan, kumpleto po tayo kaya siguradong happiness overload dito sa pinakamasayang family game show sa buong mundo, ang Family Feud. Ngayong hapon po, dalawang celebrity dads na mga lodi natin noong mga 90s ang kasama ang kanilang mga pamilya. Maglalaro po ngayon. Ang unang team ay ang Guevara family. At Hello to my friend, Mr. Ding Dong. How are you? Brother Dino, how are you? Ito si Dino po, ang team captain. Pero alam niyo naman po, sa lahat siya po ang talagang 90s OG heartthrob. Pareho tayo, pareho tayo. Magkakasama tayo. Ikaw, idol ko. Magkakasama tayo, no? Idol ko si Dino sa maraming bagay. Si Dino po ngayon ay nagtatrabaho bilang Vice President sa isang private company na real estate. Real estate At company. VP for Sales and Operations. Sales and Operations. Sa isang real estate company. Yeah. At syempre, gumanap po siya bilang David ng TGIS. Salamat, paring Joaquin. Dino, pakilala mo naman mga pogi mong anak. Yan, oh. So, ito ang aking pinakabunso, grade 12, Joaquin. And beside him is si Miguel. Ang daming fans eh. Si Mix taga-graduate lang sa UPLB in PS Agricultural and Applied Economics. Applied Economics. Agriculture and Applied Economics. Wow, that's great. Mabuhay ka, Mix. Ayos yan. We need you. Para po sa bayan. Sa bayan. Para sa bayan, very good. Next is of course yung eldest son ko, no? So siya yung pinakapanganay, si Ethan Brian Gonzalez. Ethan. Yan medyo sumusunod siya. Napakahusay sumayaw. I'm sure baka namumukha niyo itong picture na to ng daddy niyo. Ha? Guys, tignan niyo naman yung gupit ng daddy niyo. Eto, alam niyo ba kung anong tawag sa gupit na yan? Side part. Ha? Side part. O, tawag ng mga Gen Z, side part. Ano, side part? Side part. Si Heath, alam niya to, side part. Pero, ang tawag dyan, di ba, may tawag ka sa gupit na yan. Chupoy. Katsuboy. Katsuboy. O kaya, Kimpi. Kimpi. O, alam nyo, pag matalo kayo mamaya, ganyan ang gupit ninyo. Kaya galingan ninyo. Brother Dino, good luck. Yeah. Thank you, thank you. Guevara family. At narito naman ang makakalaban nila. Ang Hornales family, ang haligi ng kanilang tahanan. Nagsimula po siya bilang isang child actor na napakagaling. He has blossomed into becoming a performer, a director and stunt choreographer. At siguro isa sa mga una ay nung magkasama kami sa Encantadia, noon palang nagde-direct na siya ng mga fight scenes. He's a martial artist, and now we can watch him in Sanggang Dikit as one of the characters and also as the director, Michael Roy Hornales. Maraming salamat po. Bro, thank you so much. Maraming salamat. At syempre, Michael, kasama mo ang iyong family. Pakilala mo sila, Yes Michael po, Roy. ang aking may bahay, ang ilaw ng tahanan. Ano ang pangalan mo ulit? Ay, sorry. Si Jem. Ito naman po si Heath. Napanood po natin siya sa Lolong, sa mga batang Riles. And abangan niyo po siya sa Sangre. Ito po, nandito po si Heather. Yan. Siya po ang aming panganay at nagtatrabaho po siya sa Chocolate Factory bilang isang umpa-lumpa. Ay, tama ba ako? Hindi. O yan, sana magpapaliwanag. Okay, Heather. Yes. So ako nga po
yung Umpa-Lumpa doon. Pero ano yun? I'm the social media specialist for the leading manufacturer of confectionery in the Philippines. Oh, wow. Grabe. Great to have you and your family. Maraming salamat. At gaya na nabanggit ko kanina, si paring Michael Roy, siya po isang martial artist. At syempre, parang recently, di ba, you've traveled to 3 different countries to Opo. film Yes, Sanggang tama. Dikit. So, ang Sanggang Dikit po ay umabot sa Dubai, Italy, and Switzerland. Wow. May demo ba tayo with Heath and Micah? Let's go. Heath! Left. Wow. Parang nanonood ako na Karate Kid. Anyway, simulan na natin. Dino, Michael Roy, let's play round 1. Let's go! Ito na. Top 6 answers on the board. Kapag nanonood ng TV si tatay, karaniwan niyang sinasabi, anak, pakiabot nga ang black. Michael Roy. Remote. Ang remote. Nandiyan ba ang remote? Nandyan. Michael Roy, pass or play? Play. Play. Dino, balik muna tayo. Let's go. Jem? Pag nanonood ng TV si tatay, karaniwang sinasabi, anak, pakiabot nga ang black. Alamin. Salamin. Kasi hindi nakikita. Ayan na. May salamin na. Nandiyan ba ang salamin? Meron. Heath! Pag nanonood ng TV si tatay, sinasabi niya, anak, pakiabot nga yung... I'm sure, baka nasabi niya sa ito. Ang Pagkain. pagkain. Services. Heather? Kapag nanonood ng TV, karaniwan niyang sinasabi, anak, pakiabot nga ang blank. Tubig. Tubig. Nandiyan ba ang tubig? Oh. Meron. Michael Roy, pag nanonood ng TV si tatay, sinasabi, anak, pakiabot nga ang... Ano yun? Tinapay. Mga pares o chicken. Pagkain ka dito. Jem. Kapag nanonood ng TV si tatay, karaniwang sinasabi, anak, pakiabot ang... Chinelas. Chinelas! Ay, chinelas! Chichinilasin kita! Nandiyan ba yan, survey? Wala. Givara family, usap na kayo. Heath, you gotta get this, Heath. Pag nanonood ng TV si tatay, sinasabi sa anak, anak, pakiabot nga ang blank. T-shirt. May t-shirt. Nandiyan ba ang t-shirt? Wala. Okay, deal guys, Ian. Pag nanonood ng TV si tatay, sabi niya sa anak, paabot nga ng... Alak or beer. Biggs. Pag nanonood ng TV si tatay, sasabihin niya sa anak, anak, abot nga ng blank. Cellphone. Cellphone. Joaquin. Ano pa? Anak, pakiabot ang blank. Kape. Kape. Wala. Alam na. Dino, bilang ikaw, mas alam mo to. Ikaw yung nagpapaabot. Sa tama sagot lang. Base sa recommendation ng mga anak mo. Kapag nanonood ng TV si Daddy, karaniwang sinasabi, anak, pakiabot ang... Pakiabot ang pamaypay. Kasi mainit eh. Pamaypay. Wow, sa bagay. Parang ayaw ng audience ah. Pamaypay. To steal the round, nandyan ba ang pamaypay? Services. Solid ang Hornales family sa round 1, 88 points na sila. Pero abangan nyo raw ang matinding rest back ng Guevara family sa round 2. Babawi sila. At ngayon, dahil may dalawa pang hindi nakukuha, ang audience ang bibigyan natin ng chance na naroon, ha? Wow! Peso. Sino tayo gusto? You want? Let's go. What's your name? Daniel. Daniel, oh. Kapag nanonood ng TV si tatay, sinasabi, anak, pakiabot ang... Kape. Kape! Ang sabi ng survey sa kape ay... Congratulations. Yan. At ngayon naman, may isa pa, number 5. Welcome back to Family Feud.
Ang naglalaro po ngayong hapon ay sina Dino Guevara at ang kanyang mga anak na lalaki versus Mr. and Mrs. Michael Roy Hornales and their kids. Sina Michael Roy pala nakaka-score with 88 points. Kaya this time magtatapat na sina Joaquin at Jem. Let's play round 2. There we go, good luck. Eto na. Top 7 answers on the board. Ano ang una mong naiisip kapag sinabing strawberry? Go! Jem. Ice cream. Strawberry ice cream. Nandiyan ba yan? Joaquin. Una mong naisip kapag sinabing strawberry? Matamis. 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 Nandiyan ba ang matamis? Oh, siyempre. Matamis na matamis. Joaquin, pass or play? Play. Let's go play this round. Guevara family, babawi, babawi. Ha? Babawi, Migs. Una mong naisip kapag sinabing strawberry, Migs. Maasim. Oh, minsan maasim yan. Lalo na, nasa sa agriculture ka. Di ba? Alam mo yan, minsan may maasim, minsan may matamis. Natural. Maasim. Oh, di ba? Ethan, una mo naisip kapag sinabing strawberry, Ethan? Red or pula? Red or pula. Nandiyan ba yan? Yes. Dino, pag sinabing strawberry, basta kahit anong unang-unang pumasok sa isip mo. Candy. Candy. Oh, di ba nandiyan ba ang candy? Wala. Joaquin, kumakain ka naman ng strawberries. Opo. Strawberries, di ba? Pasarap. So ano una mo naisip sinabing strawberry? Strawberry cake. Cake. Kung may strawberry ice cream, baka ito strawberry cake. Ito na, matamis na. Migs, una mong naisip kapag sinabing strawberry? Shake. Strawberry shake. Survey says, wala. Eto na, mag-steal kaya ang Hornales. Teka, una mo naisip pag sinabing strawberry? Juice. Strawberry juice. Heath, strawberry. Maliit. Maliit. Strawberry. Maliit. Jem, Flavor. it's a flavor. It's a flavor. Michael Roy, una mong naisip pag sinabi strawberry? Strawberry farm. Strawberry farm. Farm. Okay, eto na po. Pag mali po sila, magkakapuntos ng Guevara family. Nandyan ba? Ang strawberry farm. Alright. Dahil dyan, ang Guevara family ay may 34 points sa round nito, habang may 88 points, siyempre ang Hornales family. At bilang may apat pa na hindi nasasagot, ito na ulit ang studio audience natin. Bibigyan natin ng 5,000 pesos ang makakakuha nito. Okay, you? Po, ano pangalan mo? Angel Mendoza. Angel Mendoza. Okay. Ano una mo naisip kapag sinabi strawberry? Masarap. Nandyan ba masarap? Siyempre! Thank you po! Congratulations! Ano pa yung number 6? Prutas. Number 4. Ano kaya ang number 1 din natin nakuha? Survey. Baguio. Nagpapalik po ang Family Feud kung saan happiness overload pa rin sa tulong ng masaya at palabang pamilya Guevara at pamilya Hornales. Kaya ang score natin muna, Guevara may 34. Sa bagay, namumuna pa rin ang Hornales na may 88. Pero kayo na ang magtatapat this time, Migs and Heath. Let's play round 3. Yan. Top 7 answers are on the board. Kapag sobrang higpit ng cover, ng takip ng jar o garapon, paano mo to bubuksan? Migs. Ginagamit ko po yung damit, pinupunasan ng damit. Kailan? Wala usually ay gamitan. Nandyan ba ang damit o tela? Mix, pass or play? Play po. Ito na, let's go. Yan pa ako natutunan mo sa YouTube. Yung mga ganyan MacGyver moves. Di ba, Ethan? Pag sobrang higpit ng cover ng jar o garapon, nangyayari sa atin to eh. Paano mo bubuksan to?
yung binubuhusan ng mainit na tubig. Scientist naman, scientist. Yun na. Ano, bubuhusan ng mainit na tubig. Nansan pa, buhusan ng mainit na tubig. Wow. Ano? Kapag sobrang higpit ng cover ng jar Garapondino, paano mo bubuksan ba? Ako, old school. Gagamitan ko ng tinidor o ano yun? Spoon. Kutsara. Ikot-ikot ko gano'n. Dadapit-tapit ko. Survey says, Joaquin, sobrang higpit ng cover ng jar o garapon. Paano mo ito bubuksan? Ako? Tatawagin ko yung tatay kong malakas. Pabubukas sa iba. Nansan ba ang pabubukas sa iba? Andyan! Okay. Mix! Sobrang higpit ng cover ng jar. Paano mo ito bubuksan? Tatapat muna sa ibababad sa electric fan. Sa electric fan. Para pwede yun, pwede yun. Maganda yun. Wow! Actually, ang tatapat sa electric fan yung tao. Yung tao kasi pawis na sa akin. Nandiyan ba? Tatapat sa electric fan. Wala. Ethan, you have to get this, ha? Pag sobrang higpit ng jar, garapon, paano mo ito bubuksan? Okay? Heather? Ano mga paborito mong mga kinakain na nasa loob ng jar? Siyempre, chocolate. Your product, right? Chocolate. Paano mo ito bubuksan? Kamay. Gamit ang aking kamay. Sa bagay. Kailangan namang kilikili, di ba? Sa bagay, tama. Pag sobrang higpit, paano mo bubuksan? Tama, kamay. Basagin ko. Ano ba, martilyo pa gagamitin natin? Opo, ganun na. Opo. Pak! O, gagawin. Pak! Papasagin na lang dyan. Ako, dahil ano na ngayon, modern na, may jar opener na. Meron na. Meron na. Ba, at least alam ko na. Ako parati ko nahihirapan eh. Pero ito, Michael Roy, ito, isang tamang sagot lang ha. Sobrang higpit ng cover ng jar, paano mo ito bubuksan? Well, based on experience, winasa ko, binasag ko. So I think I'm gonna go with heat. Ate na to! Ate na to! Nandiyan ba yan? Malalaman natin sa pagbabalik ng Family Feud. Welcome back to Family Feud. Bago nag-break, tinanong natin ang Hornales na kapag mahigpit yung jar, anong gagawin mo para magbukas ito? Sabi ni Michael Roy, gagawin niya, bibigyan niya ng isang matinding knee o elbow. Babasagin niya gamit ang martial arts. Nandyan ba ang babasagin? Wala! Okay, let's see. Kung ano pa. May tatlo ba to? Number 6. Kutsilyo. Number 4. Goma. Number 3. Tama naman. Anyway, after 3 rounds, ang score natin, 178 points. Fornales family, Guevara family, may 34 pa rin. Pero dito na magkakaalaman sa ating huling head-to-head battle. Heather and Ethan, let's play the final round. Good luck. Triple points. Top 4 answers are on the board. Okay. Kapag nagkakagitgitan sa kalsada, ano ang sinasabi ng dalawang motorista? Ethan. Nagbumurahan. Nagmumurahan. Nagigit-gitan eh. Ano sasabihin nila sa isa't isa? So, nagmumurahan. So, anong klaseng mura kayo dun? Pwede ba? Nandyan ba? Mumurahin. Ethan, this is your chance. Play na kagad. Play? Play na Okay, let's kagad. do it, diba, family? Okay, Dino. Ito. Kapag naggigit-gitan sa kalsada, ano sinasabi ng dalawang motorista sa isa't isa, Dino? Loko-loko ka! Loko-loko ka. Para ba't mo ginawa yun? Loko-loko ka. Nandiyan ba yan? Ay, wala. Joaquin, nagkagit-gitan, ano sasabihin ng motorista sa isa't isa?
Umilam ng insurance. Insurance ka agad. Insurance? Insurance ka agad. Oh, parang, I have insurance. Nandiyan ba ang insurance? Guys, Nick, basta isipin mo, pag nagkagit-gitan sa kalsada, ano ang sinasabi ng dalawang motorista sa isa't isa? Palagay ko, maghahamunan. Suntukan or away. Magro-road rage, magsusuntukan. Nandiyan ba suntukan? Wala. Ano kaya to, Heather? Magtatawag ng pulis. Magtatawag ng pulis. Heath? Kapag nagkagit-gita sa kalsada, ano sinasabi ng dalawang motorista sa isa't isa? Heath? Pumara ka sa tabi. Oo, kumara ka sa tabi. Itabi mo yan, itabi mo yan. Pwede. Jem? Ang bagal mo. Ang bagal mo kasi. Michael Roy, for the win, isang tamang sagot lang. Nagkagit-gitan sa kalsada, anong sinasabi ng dalawang motorista sa isa't isa? Well, based on experience, Ayan na. nagkagit-gitan, ang una ko naririnig ay, kamote ka! Kamote ka. Motor yun ah! Oo. Hindi, oo, kasama na yun. Kasama na yung motor. Pero alam mo, gusto ko malaman bilang isang nag-aaral sa agriculture, parating nagagamit ang kamote sa mga ganon. Napakasarap naman ng kamote. Di ba? Anong nararamdaman mo tuwing tinatawag na kamote ang mga motorista? Sa totoo lang po para sa akin, medyo masama sa loob, na tawagin niyo yung kapwa niyo Pilipino na pagkain. Staple food yun sa Pilipinas. So dapat hindi natin siya ginagamit as a derogatory term. So, palitan natin. Sweet potato! Ayun, kasama. Okay, kamote. Yes. Lagi ko Ang sabi nila ay kamote. Ano kaya ang sabi ng survey? Nasaan ba yan? Wala! Wala! Kaya lang, hindi umabot. Hindi umabot. Sayang. Anyway, tingnan natin, number 4. Wow! Ang kind niya, di ba? Next time, ingat ka. Baka ganun yata dapat para walang init na ulo. Number 3. Siyempre magsisisihan, di ba? Number 2. Ito, ano to? Kayo kasi kung ano-ano iniisip ko, pwede naman pala mabait. Kalma lang, guys. Lalo na po pag nasa kalsada, iwasan ang road rage. Nasa huli ang pagsisisi. Ang final score, Jornales family 178, Guevara family 133. Sayang, hindi umabot pero you guys played well. Ethan, maraming salamat po. Thank you. X, Joaquin, Brother Dino, maraming salamat. Palakpakan po natin ang Guevara family na mag-uwi ng 50,000 pesos. At siyempre, Jornales, 100,000 guys. You won this. Michael Roy, sino papasok sa ating final? Heather? Heather? Ayun, palagay ko, ako na ang... It's Michael Roy and Heather. Okay. Happiness overload po tayo sa Family Feud. Kanina, nanalo po ang Jornales family ng 100,000. Ang goal po nila ay makakuha ng total cash prize of 200,000 pesos. At syempre, panalo din ng 20,000 ang napiling charity. Ano bang napili? So, ang napili po naming charity is yung church namin, which is yung Christ Life Assembly. There you go. So, si Michael Roy, habang nasa waiting area siya, eto na ang round na ito. Good luck. You got this. Give me 20 seconds on the clock. Ano kaya ang nickname o palayaw mo kung ang name mo ay Josefina? Go. Josie, Masarap maging senior citizen dahil may blank. may libreng movie. Ingredient ng sotanghon soup. Lettuce. On a scale of 1 to 10, gaano ka-okay sa'yo ang long-distance relationship? 2. Sa paanong paraan nagsisip-sip ang estudyante sa kanyang teacher? Binibigyan ng gift. Let's go! Tignan natin kung ilan nakuha mo. So, nickname o palayaw kung ang name mo ay Josefina. Josie. Ang sabi ng survey sa Josie ay, Top answer! Pero, masarap maging senior citizen kasi libre ang sine tuwing depende sa LGU. Kung anong araw? Ang sabi ng survey,
Ingredient ng sotanghon soup. Ang sabi mo ay lettuce. Ang sabi ng survey? Meron. On a scale of 1 to 10, gaano ka okay sa'yo ang long-distance relationship? Sabi mo? 2. Ang sabi ng survey. Okay, and then, sa paanong paraan nagsisip-sip ang estudyante sa teacher? Sabi mo yung nagre-regalo. Ang sabi ng survey. Whoa! Nice one! Great start, Heather. Balik na tayo. Let's welcome back Michael Roy. Woo! Let's go. Brother. Welcome. Ito na. Daughter's got 92. So, ibig sabihin 170 po. Kaya sa puntong ito, makikita na po ng mga manonood ang sagot ni Heather. Maybe 25 seconds on the clock. Okay, good luck. Ano kaya ang nickname o palayo mo kung ang name mo ay Josefina? Go. Pina, Masarap maging senior citizen dahil may blank. discount, Ingredient ng sotanghon soup. asin, On a scale of 1 to 10, gaano ka okay sa'yo ang long-distance relationship? 4. Sa paanong paraan nagsisip-sip ang estudyante sa kanyang teacher? Nililibre. Let's go, Michael Roy. Unahin natin. Ano ang nickname kung ang name mo ay Josefina? Sabi mo ay Fina. Ang sabi ng survey dyan, ha? Top answer! Nice one. Masarap maging senior citizen kasi may discount. Ang sabi ng survey, top answer! 19 to go. On a scale of 1 to 10, gaano ka okay ang long-distance relationship para sa'yo? Sabi mo, mga 4. Ang sabi ng survey dyan ay, uy, wala. Ang top answer ay 8. Gusto ng mga respondents yun. Okay. Ba? Bakit kaya? Anyway, sa paanong paraan nagsisip-sip ang estudyante sa kanyang teacher? Ang sabi mo, nililibre niya. Ang sabi ng survey, uy! Ang top answer ay nagre-regalo. Ang sagot ni Heather, top answer. Ang number 2 dito ay tinutulungan niya. Nagbubuhat ng mga books. And finally, 19 pa rin, ha? Ingredient ng sotanghon. Ang sabi mo ay asin. Ang sabi ng survey, sa asin ay... Ay! Ang top answer, chicken. But anyway, Michael Roy, congratulations sa inyong Thanks so pamilya. much, Ornales family, nanalo pa rin po kayo ng 100,000 pesos. Nice one. Yes. Pero galing, ha? Ang dami yung top answers combined. muntik na. Ang dami. Brother, Congrats. thank you. Ang Sanggang Dikit po ay pinapalabas gabi-gabi. Dito po siyempre sa GMA, congratulations sa very good ratings. Maraming salamat po. Maraming salamat din sa inyo. At siyempre, Brother Dino, As always, thank you so much. maraming salamat. At sa iyong mga anak, sana'y makabalik kayo sa susunod na pagkakataon. Good luck sa inyong mga gagawin in the future. Alright? Maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Dingdong Dantes, araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud.